Alhamdulillah, isang magandang pagkakataon itong araw na ito para sa atin na maunawaan natin kung ano yung tamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at tamang paniniwala atin sa Kanya. Talakay natin yung tungkol sa akida, kung gaano siya kahalaga, at natalakay din natin ng isa sa mga kaalaman sa akida na napakahalaga, yung pagsamba natin sa Allah, yung layunin ng pagsamba natin sa Allah. Nakuha natin na yung pinakalayunin ng pagsamba natin sa Allah ay upang makuha natin yung kaluguran ng Allah, ang rida ng Allah. Sabi ni Musa alayhi salam, "Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda." Ako ay nagmadali patungo sa iyo, o aking Panginoon, upang ikaw ay manugod sa akin. At nakuha din natin, alhamdulillah, ang mga kahulugan ng da'wah, yung mga bagay na kailangan malaman tungkol sa da'wah. Yung una, ulitin lang natin, yung una na pinaka-layunin sa da'wah ay hindi para baguhin kung ano yung qadar ng Allah, kundi makuha yung kaluguran ng Allah. Tahqiq rida Allah. Upang makuha natin yung kaluguran ng Allah. Yun yung pinaka-layunin sa da'wah. Hindi ikaw yung Panginoon na babaguhin mo yung buong nasyon. Hindi. Kundi magda'wa ka lang dahil gusto mo makuha yung kaluguran ng Allah. Pangalawa, ay ang nagbabantay sa iyo ay ang Allah, hindi ang mga tao. Huwag kang magda'wa dahil may mga tao nakabantay, dahil kailangan mo ng report, kailangan mo ng ganito. Hindi. Ang Allah ang nagbabantay sa iyo. Hindi yung sinasabi na iba na hindi ako sasama sa mga Islamic Center kasi maraming mga utos. Gusto ko magda'wa na ako lang mag-isa para hawak ko yung oras ko. Hindi. Kahit magda'wa ka mag-isa, ang Allah nagbabantay sa iyo. Saan ka man nagda'wa, Islamic Center man, o ikaw lang mag-isa, ang Allah ang nagbabantay sa iyo, hindi ang mudir, hindi ang boss mo. Sunod, pangatlo, na kahulugan ng da'wa na hayatuna kulluha da'wa. Ang buhay natin ay lahat da'wa. Sa pagkain mo, da'wa. Sa pag-inom, da'wa. Sa pagtulog, da'wa. Sa pananamit, da'wa. Nakuha natin na yung paano ka magda'wa sa pagkain. Yung kakain ka na yung gamit yung kanang kamay. Da'wa yun. Kapag nakita ng anak mo, ng pamilya mo na kumakain ka, kanang kamay yung gamit mo, kahit hindi ka magsasalita, ay tawag nito, gagaya sila sa'yo. Da'wa na yun. Kahit nasa trabaho ka, kahit nasa opisina ka, nagdada'wa ka. Kahit nasa pangingisda ka, kahit nasa palengke ka, nagtitinda, nagdada'wa ka. Kahit nasa saang lupalop ka man ng mundo, basta isabuhay mo kung ano ang Islam, nagdada'wa ka. Pang-apat, kailangan sa da'wa ay ang tinatawag na itqan, ang paghuhusay. So, yamanan lang na ang iyong da'wa ay para sa Allah, husayan mo na. Husayan mo yung da'wa mo. Sapagkat ang Allah, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Ang Allah ay dalisay, malinis at hindi siya tatanggap maliban lamang na malinis din. So, ang bagay na hindi hinusayan ay hindi malinis. Kaya nakuha natin sa ibig sabihin ng pagkahusay ay kailangan na da'wahan mo yung tao alinsunod doon sa ikabubuti niya, hindi sa ikabubuti ng sarili mo. Dadawahan mo yung tao sa ikabubuti niya, hindi sa ikabubuti ng sarili mo. Tulad halimbawa sa pagpapatayo ng masjid. Alam mo, sa lugar na yon ay maraming mga Muslim. Bakit kailangan mong pilitin na sa lugar mo ipatayo yung masjid na ikaw lang yung Muslim? Di ba? So, ang nangyayari, nagdada'wa ka hindi para sa kaluguran ng Allah, kundi para sa kaluguran ng sarili mo. Doon mo ipatayo yung masjid sa maraming Muslim. Dahil yun yung kaluguran ng Allah. Okay. Panglima, na kahulugan ng da'wa ay hindi mo kontrolado ang mga tao. Kumbaga, hindi ikaw yung boss ng mga tao. Hindi mo sila uutusan na para bang ikaw yung boss sa kanila. Hawakan mo yung liig nila. Hindi. Nagdada'wa ka para malugod ng Allah sa'yo. Okay. Pang-anim, nakuha natin na hindi ikaw ang may-ari ng mga tao at hindi ikaw ang may-ari ng relihiyong Islam.
Huwag mong isipin na kung hindi ka magdada'wa sa isang lugar na ganito, walang Islam sa lugar na yan. Kaya kailangan mong puntahan yung lugar na yan para magkaroon ng Islam. Huwag, hindi ka may-ari ng Islam. Kahit wala ka pa, kung ikakadir na Allah na magkakaroon ng Islam sa lugar na yan, magkakaroon ng hindi sa pamamagitan mo. Kaya huwag mong isipin na kung hindi ako ang magkhutbah sa mga tao na yan, wala silang matutunan, dapat ako ang magkhutbah. Kung hindi ako magdada'wa sa lugar na yan, sino magdada'wa? Meron magdada'wa. Meron. Diba yun yung ating paniniwala? Kailangan kong magda'wa sa lugar namin. Kasi kung hindi ako magdada'wa sa lugar namin, sino magdada'wa? Walang iba kundi ako lang. Allah musta'an. Merong magdada'wa. Aalisin ka ng Allah sa lugar mo at papalitan ka ng mas mainam sa'yo na magdada'wa sa lugar mo. Kaya huwag mong sabihin na ikaw yung may-ari ng Islam na kung hindi ikaw, walang Islam. Ikaw yung may-ari ng mga tao na kung wala ka, hindi magagabayan ng mga tao. La, abadan. Hindi. Pang-pito, nakuha ang intention mo sa da'wa mo ay kalukuran ng Allah, tataas ang iyong pananaw. Mataas ka, hindi ka titingin sa baba. Mataas yung pananaw mo. Kung yung mga tao nag-aagawan sila sa dunya, ikaw wala kang pakialam kasi hindi yun yung habol mo. Ang habol mo ang kalukuran ng Allah. Nag-aagawan sila sa posisyon, sino yung maging pinuno, ibigay mo sa kanila. Nag-aagawan yung mga tao, sino yung magmamayari ng masjid, ibigay mo sa kanila. Tataas yung paningin mo. Para bagang ang Allah lang yung tinitingnan mo, wala nang iba. Ang Allah lang yung pinapakinggan mo, wala nang iba. Yun lang sa da'wa. Yun lang. Okay. Kabilang din sa kahulugan ng da'wa pang-walo ay kapag ka nagda'wa ka na layunin mo is makuha yung kalukuran ng Allah, ay hindi ka matatamaan ng pagkapagod o pagkatamad. Hindi ka tatamarin. Tatamarin ka lang kung ang intention mo ay para sa sarili mo. Kasi may isip mo, sapat na yung nakuha ko, okay na. Di ba? Pero kung para sa kaluguran ng Allah yung kukunin mo, hindi mo tiyak kung nalugod ba ang Allah sa iyo. Kaya ang gagawin mo, patuloy ka pa rin kikilos para sa ikalulugod ng Allah at hindi ka mapapagod. Nabawa ngayon, masakit na yung lalamunan ko, matagal ko yung kape. Sabi yung kape ko. Wala pa. Masakit sa lalamunan, subhanallah. Pero kapag inisip mo na, uy, para sa Allah to, kahit maputol pa yung lalamunan mo, basta para sa Allah. Allahu Akbar. Yung nasa Madina pa ako, ayun o, dumating na yung biyaya, masyaallah. Masyaallah. Noong nasa Madina pa ako, pag magtasmi' sa Quran, itatasmi' pa yung Quran sa Sheikh. Buong suratul Baqarah, ganon. Ang sakit na sa lalamunan, tapos nahihilo ka na ba? Nahihilo ka na. Sabi ko, pag dito ako namatay, alhamdulillah. Namatay ka, nagbabasa ng Quran. Tuloy lang, buhay ka naman, alhamdulillah. Ibig sabihin ba, yung kapag ka nag-intensyon ka na para sa ikalulugod ng Allah, kahit nahihirapan ka na, patuloy ka pa rin tumatakbo. Yun. Jazakallahu khair. Inshallah. Type pang-Syam na kahulugan ng da'wa. Kapag ka inintensyon mo na ang da'wa mo ay makuha ang kaluguran ng Allah, ay la tahtaqir ahadan, wala kang mamaliitin na tao. Lahat pantay-pantay para sa iyo. Lahat dadakwahan mo. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit alipin, dinadakwahan niya. Ang Propeta Muhammad, tayo, alipin, si ano na lang. Ikaw na lang bro, magdakwa sa kanya. Di ba? Kahit alipin, dinadakwahan ng Propeta. Si Bilal, dinadakwahan niya. Si Khabbab bin Arat, dinadakwahan niya. Si Salman, di ba? Alipin siya, si Salman al-Farisi, alipin siya ng Hudyo. Dinadakwahan niya, wala siyang pili. Mga muluk, mga hari, dinadakwahan niya. Mga pinuno, dinadakwahan niya. Lahat, wala siyang tinitingnan. Kumbaga, kahit bata, may isang pagkakataon ng Nabi Sallam, lumabas sa masjid, may isang bata na nasa mga estimated, mga 10 years old, kinuha yung kamay niya.
kinuha ng bata na yon ang kamay ng Propeta Muhammad SAW at hinila. Sabi ng bata, "Ya Rasulullah, ipasyal mo ako." So yung ginawa ng Nabi SAW, hinayaan niyang hilahin yung kamay niya hanggang sa nilibot nila yung masjid, nilibot yung Madina. Malit ba yung Madina eh? Hanggang sa yung bata na mismo ang bumitaw sa kamay ng Propeta, saka siya umalis na. Tayo, doon ka na. Doon ka na. Di ba, merong bata dito, hilahin yung kamay ni Ustad Umar. Doon ka na, bili ka na doon. Ito, meron akong 5 piso. Doon ka na doon. Diba? Ang Propeta Muhammad hindi, wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili. Pang-sampo, ito na yung pero yun. إذا اعتقدت أن الدعوة عبادة وطلبت بها رضوان الله, kapag pinaniwalaan mo na ang da'wa isang ibada at nilayon mo dito ang kaluguran ng Allah, ang resulta, sahabak at tawfiq, sasamahan ka ng tawfiq. Ang tawfiq, ibig sabihin yung gabay ng Allah, yung gabay at tulong ng Allah. Yun yung tawfiq na tinutukoy natin, gabay at tulong ng Allah. Sasamahan ka ng Allah, tutulungan ka niya. Ano ang ibig sabihin ng tutulungan ka ng Allah? Binanggit ng mga ulama na ang ibig sabihin ng pagtulong ng Allah sa iyo ay gagabayan ka ng Allah sa kung ano ang ikakabuti mo at ilalayo ka ng Allah sa kung ano ang ikakapahamak mo. Kahit sa tingin mo is ikakabuti sa iyo pero ikakapahamak mo yun, ilalayo ka doon ng Allah. Halimbawa, mayroon kang programa na ginawa or project, mayroon kang project. Tapos, sa project na yon, halimbawa pagpatayo ng masjid, nilayon mo na, "Ya Allah, gagawin ko to hindi para baguhin ang kadar, kundi para makuha yung kaluguran mo." Yun, nakipag-transact ka na sa sponsor, nakipag-transact ka na sa mga tao, sa permit, bla 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 bla, hanggang sa na-failure ka. Hindi ka nagtagumpay. Hindi natayo yung masjid. Failure. Masasabi ba natin ikaw ay ginabayan at tinulungan ng Allah? Ha? Ha? Pwede. Yung iba, hindi ako tinulungan ng Allah. Bakit? Hindi nagtagumpay yung project. La, abadan. Hindi. Hindi ibig sabihin na ang tulong ng Allah sa iyo ay ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Hindi mo alam, tinulungan ka na ng Allah. At yung tulong ng Allah doon, hindi pinatupad ng Allah sa iyo na magkaroon ng masjid. Bakit? Dahil nakita ng Allah na ikakasama mo yun. Tinulungan ka ng Allah, hindi niya itinuloy. Kaya huwag kang malungkot. Gusto mo magpatayo ng Islamic Center, tapos inintensyon mo, "Ya Allah, para sa iyo to, para ikalugod mo, hindi para sa sarili ko." Hindi itinuloy ng Allah. Walang nagawang Islamic Center. Fine. Hindi ka ba tinawfiqan ng Allah? Hindi ka ba tinulungan? La, tinulungan ka ng Allah. Nakita ng Allah na hindi kakabuti sa iyo yung bagay na yun, kaya inilayo ka ng Allah doon. May isang babae gusto mong asawahin. Saan yun si Aswad? Gusto mong asawahin yung babae. Fine. Wala kang ibang intensyon kundi kaluguran ng Allah. Yung babae, unang kita mo sa kanya, hindi mo siya nagustuhan, pero dahil sa may isang bagay na malulugod ng Allah kapag ginawa mo yun, ginawa mo. Pero ang nangyari, hindi kayo nagkatuluyan. Ibig sabihin mo, hindi ka tinulungan ng Allah. Hindi. Tinulungan ka ng Allah. Inilayo ka doon dahil ikakapahamak mo yun. Yun yung ibig sabihin ng tawfiq, yung gabay at tulong ng Allah. Pang-11, man i'taqada anna ad-da'wata 'ibadah wa taqarraba ila Allah bihadha 'ala wajhin sahih fahuwa mansurun fi dunya wal akhirah. Sino man ang maniniwala na ang da'wa isang ibadah at ginawa niya ito upang siya ay mapalapit sa Allah sa tamang paraan, tunay na siya ay tutulungan, tunay na siya ay magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yung una, tutulungan. Ito naman, pang-11, magtatagumpay. Mansur, ibig sabihin, magtatagumpay siya. Hindi kailanman siya malulugi dito sa mundo
at ganoon din sa kabilang buhay. Walang lugi. Nagda'wa ka, walang nagsyahada. Lugi ka ba? Nilayon mo na, ya Allah, para sa iyo to. Ikalulugod mo, walang nagsyahada. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang hadith na naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Uridat alayya al-umam." Uridat alayya al-umam. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ipinakita sa akin ng Allah sa dalawang mata ko na ako ay nasa araw ng paghuhukom, at pinakita sa akin ng Allah ang lahat ng mga tao doon. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rahat. Sabi ng propeta, may nakita akong propeta na may kasama siyang mga tagasunod niya na 10 to 30 pataas na bilang ng mga tao. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rajulan. Sabi ng propeta, may nakita ako isang propeta din sa araw ng paghukom na dalawa lang yung kasama niya. Ibig sabihin, dalawa lang yung naniwala sa kanya habang siya nagdadakwa sa buong buhay niya sa mundo. Wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rajul. At may nakita akong propeta na isa lang yung kasama niya. Ibig sabihin, isa lang yung naniwala sa kanya. Wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. At may nakita akong propeta na kahit isa walang kasama. Subhanallah. Ibig sabihin ba yung propeta na yun hindi nagda'wa? Ha? Nagda'wa yun. Kasi propeta siya eh. Inutusan siya ng Allah na magda'wa at nagda'wa siya at ginawa niya yung tamang pagdada'wa. Subalit wala pa rin naniwala sa kanya. Lugi ba siya? Lugi siya? Hindi. Tagumpay. Tagumpay siya. Bakit propeta siya eh? At siya ay papasok sa paraiso. Isipin nyo, walang isang kahit naniwala sa kanya. Ibig sabihin dun mga kapatid, pati yung nanay niya hindi naniwala sa kanya. Propeta yun. Ikaw malulungkot ka, yung nanay mo hindi nagsasyahada habang sinisikap mo na madakwahan siya. Ibig sabihin yung tatay niya hindi naniwala sa kanya. Siyempre, propeta, may tatay, may nanay. Ibig sabihin yung asawa niya hindi naniwala sa kanya. Paano kung nalaman na meron siyang asawa? Paano nalaman ng mga ulama na siya merong asawa? Kasi sunna ng mga propeta ang pag-aasawa. Sunna ng propeta ang pag-aasawa. So, ibig sabihin, yung propeta na yon na walang kasama kahit sino, walang naniwala sa kanyang da'wa, hanggang sa dumating araw paghukom, ibig sabihin, pati yung asawa niya hindi naniwala sa kanya. Pati yung mga anak niya hindi naniwala sa kanya, siya lang mag-isa. Ibig sabihin ba nun, talo siya? Hindi. Hindi. Sino mang da'iya, sino mang magdada'wa, kahit sa inyo ng mga nanay, sinisikap mo yung anak mo magabayan sa Islam, nagdada'wa ka nun, nagdada'wa ka. At nilayon mo na para malugod ng Allah sa iyo. Kasi nakakadarna kung yung mga anak mo magabayan ba o hindi mo na mababago yun. Magda'wa ka sa kanila o hindi. Kung ano yung kadar nila, magabayan o hindi, yun na yun. Pero, ang rule mo lang doon is gagawin mo, sisikapin mo, pagagandahin mo, gagalingan mo yung pagdadawa upang makuha mo yung kaluguran ng Allah. Pero hindi pa rin sila nagsyahada. Hindi sila nagmuslim o naging pabaya sila, hindi sila nagsasala, hindi sila naghijab. Lugi ka ba doon? Hindi ka lugi. Tagumpay ka. Bakit? Kasi nung nagda'wa ka sa kanila, nilayon mo ang kaluguran ng Allah. So huwag kang malungkot. Huwag kang malungkot. Ang problema sa atin kasi, akala natin tayo yung naggagabay sa ating mga anak. Kaya kapag naligaw yung anak natin, pati tayo ma-depress. Yung anak ko hindi na nag-hijab, yung anak ko hindi na nagsasala, yung anak ko, bakit? Meron tayong paniniwala tulad ng paniniwala ng mga atheists na tayo yung Diyos ng mga sarili natin, na tayo yung maggagabay sa kanila. Pero kung may paniniwala ng isang Muslim, tunay na Muslim, na ang maggagabay ang Allah, ang magliligaw ay ang Allah, wala kang ibang lalayunin sa pagtatrabaho mo sa da'wa, sa pagdidisiplina mo sa mga anak mo, maliban lang na nakuha mo yung kaluguran ng Allah. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ako ay nagmamadali papunta sa iyo, ya Allah, upang ikaw ay malugod sa akin. Hindi ka maapektuhan yung anak mo naligaw, basta ginawa mo, ginalingan mo, inayos mo, hinusayan mo yung paggagay sa kanila. Ikaw ay tagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay.
Tayo. Akala kasi ng iba, yung tagumpay, yung nanalo ka, yung natalo ko yung mga tao, tagumpay ako yung namuno sa masjid. Sa wakas, ako yung namuno ng buong Tarlac, tagumpay ako, parang ganun ba? Lahat ng Muslim sa Tarlac, balbis naman ng Maranao, Tausug, ako yung pinuno nila. Tagumpay. Hindi yung tagumpay. Baka fit na yun sa sarili mo. Yung binigay na Allah ng pwesto sa'yo. Al-intisaru laysa huwa al-ghalaba. Al-intisar, hindi siya yung ikaw yung nanalo. Yung tagumpay, hindi ikaw yung nanalo. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, dito sa mundo, sa kabilang buhay, yung paraiso. Ang tagumpay dito sa mundo, alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano yung tinutukoy na tagumpay sa reliyong Islam? Kapag sinabing nagtagumpay ka, di ba dito binanggit sa khutbah, sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang propeta, tunay na siya ay magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yung tinutukoy ba na tagumpay ay ikaw yung mamumuno, matatalo mo lahat ng mga tao? Hindi. Ang tinutukoy na tagumpay, mga kapatid, as-sabatu alal haq. As-sabatu alad din. Ang pananatili mo sa tamang relihiyon. Yun yung tagumpay. Sa dinami-dami ng fitna sa paligid mo, pero nananatili ka pa rin bilang isang Muslim. Nananatili kang nagsasala. Lahat ng mga babae sa paligid mo nagtanggal na ng hijab, pero ikaw hindi ka nagtanggal ng hijab. Nanatili ka sa iyong pagka-Muslim. Yun yung tagumpay. Tingnan yung Palestine. Yung Palestine, labas tayo kunti sa Pilipinas. Ang Palestine, meron bang bansa na tumutulong sa kanila habang sila'y winawasak ng mga Yahud? Ang mga Yahud walang pakialam sa mga Pilistino, kahit na yung mga bata na nahiwa yung buong katawan nila o yung bitukan lumabas, namatay, nasira yung mga building, wasak yung mga katawan, walang pakialam yung mga Hudyo. Bakit? Ang tingin ng mga Hudyo sa hindi Hudyo, hayop. Tanungin mo yung sila. Ang tingin nila sa hindi angkan na Israel, hindi Banu Israel, hayop. Yung hayop, hayawan, yung animals, hayop. Pero bakit itsura natin tao? Sabi nila, ang totoo, hayop talaga kayo. Ginawa na kayong tao kasi ang pagkahayop ninyo, nilikha kayo na Allah bilang hayop para pagserbisyuhan kami. Kaso lang, matatakot kami kung hayop yung magserbisyo sa amin. Kaya ginawa kayong tao para hindi kayo matatakot. Mga fraternities, yun yung ginawa nila para pagsilbihan yung Yahud. Mason, Eagles, mga ganon. Lahat, mga fraternities. Ginawa yun para pagsilbihan ang Yahud. So ginawa na tayong tao, pero hayop tayo. Kaya walang pakialam ang mga Yahud sa mga Pilistino na kahit mga bata, nahiwa yung katawan, labas yung bituka, wala silang pakialam. Bakit? Ang tingin nila parang hayop lang na nahiwa ang katawan. Bakit ikaw? Halimbawa tayo, kapag nakasagasa ka ng daga sa kalsada, wasak yung katawan niya, maawa ka ba? Daga. Maawa ka? Bro, maawa ka? Hindi. Yung pakiramdam mo na walang awa, yun yung pakiramdam ng mga Yahud. Sa mga Pilistino. Yung mga bata, putol yung ulo. Kung ano yung awa, kung ano yung pakiramdam mo sa daga na nasagasaan mo, na kahit wasak yung laman loob, yung labas yung laman loob ng daga, pidjat yung yung ulo niya, lata yung ulo niya. Di ba hindi ka maawa? Yun yung pakiramdam ng mga Yahud sa mga Pilistino. Wala silang awa. Kasi hayop lang, hayop. Anong meron sa hayop na namatay? Naguhuan ng building, hayop. Oh, bakit? Maawa ka ba dun? Hayop yun. Yun yung paniniwala nila. Walang tumutulong na bansa sa Palestine. May mga tumutulong, pagkain lang, pero yung tulong talaga na armas na lalaban ng Yahud, wala. Wala. Ngayon, bakit hindi pa rin maubos-ubos ang mga Pilistino? Bakit pa rin sila matatag? Kasi tinutulungan sila ng Allah. Yung tulong ng Allah sa kanila, hindi yung sila yung mananalo, hindi yung talo nila yung Hudyo, hindi. Ang tulong ng Allah sa kanila, pinatibay sila ng Allah sa tamang pananampalataya. Mamamatay silang Muslim. Yun yung tagumpay na mamatay kang isang Muslim. Sabi ng Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag mong hayaan na kayo ay babawian ng buhay maliban na lamang na kayo ay tunay na mga Muslim. Yun yung tagumpay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Tayo. Pang 12.
Kasi hanggang 15 lang tayo eh. Kapag ka naniwala ka na ang da'wa ay isang ibadah at nilayon mo dito ang kalukuran ng Allah, sata'ishu mutma'innan mustaqirran. Wahada huwa al-ma'na bis-sa'adat al-syar'iyyah. Kapag ka naniwala ka na ang da'wa ay isang ibada at ginawa mo ito, dinadakwahan mo yung mga anak mo, dinadakwahan mo yung mga magulang mo, yung kapitbahay mo, pinapakita mo sa kanila yung Islam, at naniwala ka na ito ay isang ibada at nilayon mo lang yung kalukuran ng Allah, mamumuhay kang mapayapa at masaya, maligaya. Yung puso mo, maligaya. Bakit? Alam niyo kung anong dahilan bakit nalulungkot yung tao? Sino? Si Aswad. Alam mo dahilan kung bakit ang tao nalulungkot? Kadalasan ang dahilan, yani, hindi lahat, kadalasan. In short, hindi niya nakuha yung makamundong bagay, kaya nalungkot siya. Meron siyang gustong asawahin, hindi siya pinayagan, nalungkot siya. Nag-business siya, nalugi, nalungkot siya. Di ba? Nawala yung pera niya, ninakaw, nalungkot siya. Nasira yung sasakyan niya, nalungkot siya. Hindi siya binigyan ng pasalubong, nalungkot siya. Hindi siya minahal ng asawa niya, nalungkot siya. Yung husband niya nag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pangapat, nalungkot siya. So saan umiikot yung kalungkutan? Sa mundo. Wala sa posisyon, nalungkot siya. Kaya nanira siya, parang ganun. Kung maraming ganun. Oh, maraming ganun na kung hindi ikaw ang pinili ng mga tao, siraan mo na yung kalukuhan yun, subhanallah. Five. Ha? Wala akong tinutukoy na ako. Bakit tawa? Ha? Subhanallah. So ibig sabihin, ang kalungkutan kadalasan ng mga tao ay umiikot lang sa isang tuldok. Ano yung tuldok na yun? Mundo. Dunya. Kapag kang isang tao sa bawat kilos niya, bawat ibada niya, bawat paglabas niya ng bahay, bawat pagpasok niya ng bahay, bawat pagtulog niya, paggising niya, pagkain niya, pagsasalita niya, pagsuot niya ng damit, pagdesisyon niya, kung nilayon niya ang bawat isa doon para makuha ang kalukuran ng Allah, kailanman hindi siya malulungkot. Kahit namatayan siya ng asawa, anak, hiwalayan siya, masunog yung bahay niya, wala siyang pakialam. Hindi niya habol yun. Ang habol niya ay kalukuran ng Allah. Yun. Nagdakwa ka, walang nagsyahada, hindi ka pinakinggan, hindi ka malulungkot. Hindi naman yung habol mo eh. Di ba? Nag-eleksyon, hindi ka pinili ng mga tao bilang pinuno, wala kang pakialam doon. Oh, nangyari sa amin. Oh, eleksyon, sino yung maging pinuno sa Dipulog? So, dalawa kami naglalabanan. Siya yung nanalo, hindi ako. Alam yung teknik? Nagsama siya sa eleksyon na maraming kasama niya. O, siyempre, sinong manalo? Siyempre, kabutuhan. Hindi talaga. Ngayon, sabi ng mga kasama ko, Ustad, hindi ka malulungkot. Bakit ako malulungkot? Anong meron? Di ba? Kung yun yung ikalulugod ng Allah na hindi ako maging pinuno, alhamdulillah, yun yung gusto ko. Pinuno ako o hindi, wala akong pakialam dyan, basta yung kalukuran ko yung gusto ko. Ang problema sa atin kasi, nasanay tayo na kung ano yung sa akin lang. Kung ano yung sa'yo, pwedeng sa akin din. Di ba? Ganun tayo nasanay, ganun tayo pinalaki, ganun tayo tinuruan. A'udhu billah. Western. Sabi bro, kung ano yung sa akin lang. Kung ano yung sa'yo, pwedeng sa akin din. Kapag in-intention mo yung kalukuran ng Allah, merong mga sister na mga na-depress. Bakit ka na-depress? Yung husband ko nag-asawa ng pangalawa. Oo, wallahi. Yung mas worse pa, hindi na nagsasala. At mas worse pa, magtatanggal ng hijab. Walang kwentang buhay ito.
natutulog ka. Astaghfirullah. Allah musta'an. Dunya umikot. Yun yung panglabing-dalawa. Kung i-intention mo lahat ng ibada mo, lahat ng kilos mo, ya Allah, hindi para baguhin yung kadar mo, kundi para makuha yung kaluguran mo. Maghahanap buhay ka, syempre, ipapakain mo sa pamilya mo, subukan mo na, ya Allah, maghahanap buhay ako para malugod ka sa akin. Kung ikadar mo na hindi ako magkakapera, wala akong problema. Kung ikadar mo na yung pamilya ko magugutom, mamamatay sa gutom yung pamilya ko, wala akong problema doon. Basta kung ano yung kaluguran mo, doon ako. Minsan, mahirap. Wow, pero masaya, maganda. Panatag yung puso mo, magaan para sa sarili. Pag meron kang misyon at intention mo na makuha yung lugod ng Allah, hindi ka maapektuhan kung hindi man yung nag-success. Magaan. Pero kung dunya yung habulin mo, kapag hindi yung nag-success, anong nangyayari sa'yo? Isang simana kang hindi lumalabas. Isang linggo kang hindi lumalabas sa bahay. Hindi lalabas sa bahay. Lugmok. Ano nangyari kay Ustad? Kay bro? Kay sis? Ayun, depressed. Bakit? Ayun. Di ba? Muskila. Problema yun. 5. Panglabing-3. Ito, mahalaga to. Allahu Akbar. Kapag pinaniwalaan mo na ang da'wa, idha ja'alta da'wa ibada, kung ginawa mo ang da'wa na isang pagsamba sa Allah, fala budda an takuna sadiqan ma'allah wa ma'a nafsika. Kapag pinaniwalaan mo na ang da'wa ay isang ibada, pagsamba sa Allah, at in-intention mo dito na makuha mo yung kaluguran ng Allah, ay dapat na ikaw ay maging makatotohanan sa harapan ng Allah at sa iyong sarili. Ano yung tinutukoy na maging makatotohanan ka sa harapan ng Allah? Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay huwag kang magsuot ng damit ng hindi mo damit. Huwag kang magsuot ng damit ng hindi mo damit. Ano naiintindihan nyo doon? Ibig sabihin, huwag kang mag-angkin ng isang bagay na hindi ka ganon. Ustad ako, mashallah. Ustad ka na. Saan ka nakapag-aral? Sa masjid lang. Sino turo sa'yo? Si Ustad Omar. Ustad din ako. Ustad siya eh. So, grabe na yung khutbah mo. Pati yung mga ulama, sinisiraan mo na. Ganon. Subhanallah. Huwag kang magsuot ng damit ng hindi mo damit. Yun yung problema sa atin eh. Kumbaga, gumagawa tayo ng sarili nating bangko. Okay lang sana kung para sa'yo talaga yung bangko na ginawa mo. Hindi kasya din sa'yo. Yung bangko na yun, na ginawa mo. Muskila. Kumbaga, kung nakikita mo sa sarili mo na sa ganyang level ka lang, huwag mo nang itaas. Yan lang yung level mo, huwag mo nang itaas. At kung nakikita mo na sa level mo na yan, ay nagagampanan mo na yung bagay na ikalulugod na Allah sa'yo, manatili ka sa level na yan. Yung iba kasi, sinisikap pa na tumaas talaga sa level na kahit na alam na niya na hindi na yun niya kaya at hindi na yun ikalulugod ng Allah. Muskila yun. Baga gusto niyang iangat siya ng mga tao. Muskila yun, problema yung mga kapatid. Ganun din sa sarili mo, dapat maging makatotohanan ka sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na wala kang kaalaman sa Islam. Bakit kailangan mong ipangalandakan sa mga tao na marami kang alam? Maging makatotohanan ka kapatid sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang mamuno. Bakit kailangan mong ikaw yung mamuno? Alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya hindi mo kaya mag-asawa ng pangalawa. Bakit kailangan mo pilitin sila mag-asawa ng pangalawa? Hindi, Ustad, kaya ko, Ustad. Kaya ko. Ganun ba? Di ba? Sabi nga ng isa sa mga ulama, kung nakikita mo na masisira yung pamilya mo,
kung mag-asawa ka ng pangalawa, huwag ka mag-asawa ng pangalawa. Naam. Kung nakikita mo na masisira iyong pamilya mo kapag mag-asawa ka ng pangalawa, huwag kang mag-asawa ng pangalawa. Yun yung tinutukoy dun sa ayah sa Quran. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Sabi ng Allah, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Mag-asawa kayo, kayong mga lalaki, na mga kababaihan na nagustuhan ninyo ng 2, 3, 4. At kung sakaling kayo ay natatakot na hindi kayo maging makatarungan sa kanila, ay mag-asawa ng isa. Ano ibig sabihin doon? Kapag natakot ka na baka masira yung pamilya mo, nag-asawa ka ng pangalawa, huwag kang mag-asawa ng pangalawa. At ginawang haram yun ng mga ulama at ang kanilang dalil ay yung ayah sa Quran. Nakuha natin. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo kaya. Maging makatotohanan ka, kapatid. May isang programa. Bro, kaya mo yan? Kaya ko yan. May isang masjid. Ano ka bro? Ko, mason ako, mason. Ganun ba? Sige, gawin kitang mason. Kaya ko yan. Kaya mo gumawa ng kisame? Kaya mo magkabit ng metal paring? Kaya mo magkabit ng Kaya ko yan, kahit hindi mo kaya. Para lang makakuha ng pera, subhanallah. Huwag. Maging makatotohanan ka, kapatid. Maging makatotohanan ka. Nakuha natin? Gusto na mabay yung topic, yung okay mag-asawa ng pangalawa. Laban sa amin. Ha? Laban sa amin. Panglaban yun niya. Oo. Meron, yung Pakistani. Tiles yung nilagay sa kisame. Sa Facebook. Yung Pakistani. Tiles. Hindi pa tiles na ganyan, yung mahaba pa. Yung buo. Rectangle. Maganyan tiles. Ilan sukat. Kapag bumagsak ka, patay. Type. Yun yung pang-13, no? Maging makatotohanan ka sa Allah. Ibig sabihin nun, huwag ka magsuot ng damit na hindi mo damit. Pangalawa, maging makatotohanan ka sa sarili mo. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin na hindi mo kaya. 5. Kapag yung babae ang mental depression dahil sa nag-asawa ng pangalawa yung brother. Ustad, wag yung ustad, brother lang. Kasi masisira tayo doon. Brother, type. Opo, general, type. Ha? Unang-una, siyempre, ang hatol dyan ay nakadepende doon sa sitwasyon. Sa isang specific na sitwasyon, hindi pang kalahatan. Hindi, kasi iba-iba yung buhay natin eh. Si brother, okay lang na mag-asawa siya ng pangalawa. Ako din. Okay na rin, pero hindi. Yung iba, di ko alam. Ngayon, sa ganon, kung yun man yung naging resulta, mental depression, yung babae, trabaho yun ng lalaki. Pinasok niya yun eh. Trabaho yung lalaki na kailangan niyang gamutin yung kanyang sariling asawa dahil siya yung may kakagawa nun. Yes. Naam. Yun yung problema sa amin mga lalaki. Tagapin mo yung kadar. Huwag kang mamintal dyan. Diba? Kadar na Allah to. Hindi ba? Astagfirullah. Hindi yun. Subhanallah. Ikaw yung may kasalanan. Bakit na mental depression yung babae? Kailangan ikaw yung gumamot sa kanya bilang isang lalaki. Kasama yun eh. Kasama yun sa kakayahan sa pag-aasawa ng pangalawa. Ang iniisip kasi naman, ito kasi, bigyan natin ng kunting linaw. Ang tinitingnan kasi na kakayahan ng pag-aasawa ng pangalawa, yung kakayahan para doon sa pangalawang asawa. Physical, sister, yung pangalawa, kaya physical. Financial, kaya. Oras, kaya. Hindi na tinignan yung unang asawa, yung problema. Kapag sinabing may kakayahan kang mag-asawa ng pangalawa, naka-ready ka na kung ano mangyari sa una mo, kaya mong gamutin. Aywa, di ba? Tama. Kaya mong gamutin. At, syempre, may mga babae din na matalino din sila. So, kunwari, yun, para lang mahiwalayan yung nag-depression, pero hindi yung depression. Kunwari lang yun. So, ikaw na lalaki din, dapat
matalino, kaya mas matalino ka sa kanya. Kalokohan yan. Niloloko mo lang ako. Kumain ka. Kumain ka, oh. Hindi. Hindi. Parang nagulat na. Si Ustad, saan siya pumapanig? Sa mga lalaki, sa mga babae? Parang, okay na sana. Pero bakit bigla mo baliktad? Ako. Bukas, inshallah, meron kayong ustada na magtuturo. Bukas. Hindi na ako. Para walang bias. Yes. Oh. Ha? Yes, sir. Bukas, inshallah, may isang ustada magtuturo sa inyo, inshallah. Okay. Oo, yung business ko. Allahu Akbar. Yung gano'ng mga topic, subhanallah. Yakap. Ha? Meron mga brother ba? Meron mga brother. Opo, alam ko. May isang brother, alam ko hindi niya kayang mag-asawa. Oh, di ba sa amin, sa Dipolog, alam ko na medyo mahirapan siya, pero gusto niya mag-asawa. Parang si Aswad, gano'n. Ano mag-asawa? Kaya mo ba? Kaya ko. Nung nag-asawa na siya, ayun, yun na, iba na yung itsura niya. Mga 1 linggo, 2 linggo, yun, nilapitan namin, ano, buhay ka pa? Buhay ka pa ba? Oh, sabi niya, kung pwede lang ibalik yung nakaraan. Muskila, di ba? Kaya ingat ka, tingnan. Subhanallah. Bukas po, inshallah, itatala kayo. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Yun lang yung topic. Oh, yun lang, inshallah. Ito, ano tayo? Da'wah. Sa akidah. Inshallah. Tayo, ano na tayo, no? Okay na, pang 14. Malapit na. 14 ito, mahalaga itong number 14. Inshallah. Oh. Number 14. Number 14. Baru tayo matapos insyaAllah. إذا اعتقد الرجل أن الدعوة عبادة فهذا سيكون دالا على قضية التعاون. Dito, number 14, kapag pinaniniwalaan ng isang tao na ang da'wa isang ibada, ito ay nangangahulugan ng tinatawag na ta'awun. Ta'awun, ibig sabihin ang pagtutulungan. Kasi ang pagtutulungan, nandun yung kalupuran ng Allah. Hindi sa yung mag-inusara ka, mag-isa sa Tagalog, mag-isa ka. Yun. Kasi kapag sinabi mong dapat yung tawag ito, kahit may grupo, tapos pinipilit mong mag-isa, ibig sabihin lang doon, parang tawag nito, mataas yung tingin mo sa sarili mo na kaya mo kahit ikaw lang mag-isa. Yun yung problema. Kapag ang nilayon mo sa da'wa mo, inintensyon mo sa da'wa mo, sa ibada mo, ay para sa kaluburan ng Allah, ibig sabihin lang doon, kailangan mong makihalubilo sa mga kasama mo at magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan. Yun yung ano doon. Ngayon naman, sa pagtutulungan ninyo sa paggawa ng kabutihan, kung may mga problema man,
na wala namang kaugnayan sa kaluguran ng Allah, mga interest lang, hindi yun nangangahulugan na kailangan maghiwalay. Kasi yung problema kasi, ang tao kapag hindi niya nagustuhan o hindi siya nakakuha ng pakinabang doon sa isang grupo, hihiwalay. Yun yung totoo mga kapatid, subok namin yun. Subok namin problema yun, astagfirullah. Kapag hindi na nakinabang yung isang tao sa isang grupo, anong gagawin niya? Hihiwalay. At gagawa ng kanyang sarili. Bakit? Hindi para sa Allah yung da'wah. A'udzubillah. Hindi para sa Allah yung da'wah, kundi para sa kanyang sarili. Hindi na ako naikinabang sa kanila. Alis na ako. Gawa na ako ng ano. Kailangan kapag kung para sa Allah, yung gawain na yun, yung ginawa mo, ibig sabihin lang doon, makipagtulungan ka sa mga kasama mo. Sabi na Allah sa Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan at sa pagkatakot sa Allah. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. At huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Allah. So, ibig sabihin, inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtulungan sa paggawa ng kabutihan. At kabilang sa kabutihan ay ang da'wah. Ang da'wah. Kailangan, hindi pwede magpatay pero Islamic Center na ikaw lang mag-isa. Ikaw yung amir. Ikaw yung hindi amir. Yani, ikaw yung tagasunod. Ikaw yung nasa opisina. Ikaw rin yung bisita. Ikaw yung da'iya. Ikaw yung dinadawahan din. Ikaw lahat. Mag-isa ka lang. Kalukuhan yan, subhanallah. Kung para sa Allah yung ginagawa mo, sumama ka sa mga brothers, makipagtulungan ka sa kanila. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Ngayon, sabi mo, kaya ko. Mayabang ka. Mataas yung tingin mo sa sarili mo. Ito yung number 13, diba? Dapat kang maging makatotohanan sa sarili mo. Pag hindi mo kaya, huwag mo sabihin kaya mo. Tayo. Yun yung number 15. Ito, maganda to. Pang-last. Allahu Akbar. إذا اعتقد الرجل أن الدعوة عبادة فهذا يدل على فيقتضي منه نبذ التنافس التجاري والاحتكار. Ibig sabihin ito, kapag ang isang tao ay nagda'wa at naniwala siya na ito ay isang ibada, pagsamba sa Allah, at inintensyon niya dito na ang kalukuran lamang ng Allah ang kanyang hinangad o hinahangad, ito ay nangangahulugan lamang na dapat niyang layuan ang tinatawag na pakikipag-unahan sa parabang business. Kumbaga, pakikipag-unahan sa, paano ba i-Tagalog to? Yung parang kompetensya. Halimbawa, ganito. Halimbawa, di ba sa business, gusto mo na yung produkto mo ay mas malaki yung presyo. Itatago mo muna siya, hintayin mo magka-pandemic, saka mo ilabas para malaki yung presyo. Ang tawag doon? Type. Ganito din. Halimbawa, mangingisda ako. At pumunta ako sa dagat, naghanap ako ng grupo ng mga isda para anuhin ko ng lambat. May mga mangingisda din sa kasama ko sa ibang kompetensya. Ngayon may nakita akong isda, isang grupo at may isang grupo din doon, dalawang grupo ng isda. Ngayon, sabihin ko sa kanila, wag na lang, sabihin ko na lang to. Parang ganun ba? Sinusolo mo yung yun. Halimbawa, mayroong sponsor na dumating. Sheikh, huwag kang dumating sa oras na ganito. Maraming makakita sa'yo. Baka natatakot ka na agawan ka ng ibang tao sa sponsor na yun. Yun, ang tawag doon sa, paano natin sabihin yun? Yun, ang tawag doon sa Arabic, at-tanafus at-tijari wal-ihtikar. Ang tawag doon sa Arabic. Kumbaga, makasarili ka, yung biyaya na nasa harapan mo, gusto mong suluhin mo lang. Suluhin mo lang. May isang, halimbawa, may isang dumating na sponsor, Arabo, gusto niya magpatayo ng 2 masjid. At alam mo na 2 lang kayong community dito na mga Muslim na walang masjid, pero kalaban mo yung kabilang komunidad. So, pwede namang isang masjid o isang masjid doon. Sabi mo sa Sheikh, huwag na lang 2, isang masjid na lang, palakihan na lang natin. Saan? Dito sa amin,
Doon, wag doon, dito lang. Kumbaga, susuluhin mo yung biyaya. Nakikipagkompetensya ka. Hindi para sa Allah yung da'wa mo. Hindi para sa sarili mo. Ngayon, halimbawa, ganito. May niya, sponsor. Natatakot ka na baka kunin ng iba yung sponsor mo, kaya hindi mo sinasabi. Hindi mo sinishare sa iba. Alam mo na mayroong isang brother na mas magaling magda'wa kaysa sa'yo. Mas masipag magda'wa kaysa. Bakit hindi mo kausapin yung sponsor mo na bigyan din yun ng sponsor yung brother na yun? Hindi, baka malipat sa kanya, baka wala na akong sponsor. Wag. Hayaan mo na magda'wa siya, basta sa akin na lang yung sponsor ko. Yun ang tinutukoy natin dito. Para bagang sa business, halimbawa, ako nagtitinda, at yung brother nagtitinda ng parehong produkto, may isang customer. Sa akin ka na lang, huwag ka na pumunta doon, dito ka na lang. Di ba ganun? Di ba kahit sa business, bawal yung sa business, bawal yung ganun. Sa Islam, bawal yung ganun. At mas masahol pa doon, yung halimbawa, nakabili na yung buyer, nakabili na ng 100 yung price niya. Sabi, ba't mo binili doon sa akin? 50 pesos lang. So anong isipin ibabalik niya yun para bilhin yung sayo. Bawal yun, di ba? La yabi'u ahadukum ala ba'i akhihi. La yabi'u rajulu ala ba'i akhihi. Yun yung doon, yung kumbaga, nag-aagawan kayo sa dunya at ginagamit niyo ang da'wa. Yun yung para mas maganda. Ang pag-aagawan sa dunya na ginagamit ang da'wa. Marami bang ganun? Kung merong salita na mas marami pa sa marami, yun na yun. Anong alam mo na salita na mas marami pa sa marami? Aswal. Marami, Tagalog. Meron pa bang mas marami sa marami? Marami. Yun na yun, marami. Sobrang dami. Walang hanggan. Kumbaga, ginagamit yung da'wa sa pakikipagkumpetensya sa da'wa. Halimbawa, ganito. Merong masjid na itinayo. Maganda, mashallah. Ngayon, ikaw, gusto mong pumunta doon at tanungin kung sino yung sponsor ninyo sa masjid para makapagpatayo din sa amin ng masjid. Yung nandun sa masjid, wag na. Agawin mo pa yung sponsor ko, dito na lang. Di ba? Maghanap kayo na sa inyo. Ganun. Auzubillah. Kung para sa ikalulugod ng Allah ang dawa mo, kapatid, inshallah pupuntakin ko yung sponsor ko na magpatay sa inyo ng masjid, inshallah. Ganun. Hindi yung susuluhin mo. At natatakot ka pa na baka malipat sa kanya yung sponsor. Dahil sa paniniwala mo na ikaw yung gumagawa ng biyaya mo. Di ba ang dami nasasagasaan sa paniniwala na ikaw yung gumagawa ng biyaya? Ang dami nasasagasaan. Pero paniwalaan mo na ang biyaya ay fix na. May sponsor ka o wala, fix na yung biyaya mo. Kumikilos ka na lang dahil gusto mo ang reward ng Allah at kalupuran ng Allah. Yun lang. Wala nang iba. Tayo, masyadong mahaba na. Alhamdulillah, so hanggang dito na lang siguro, no? Inshallah bukas sa inyo mga babae, yun na yung topic. Alas 9 hanggang alas 3. Tungkol lang sa duwaya. Ta'addud sa pero hindi, joke lang yun. Ang topic bukas, ang alam ko is yun? Role of Muslim women in Islamic society. Yung ano pa yung role? Tungkulin. Yung tungkulin ng isang babaeng Muslim sa Islamic society. Ano yung magagawa niya? Ano yung may ambag niya? Parang ganun, isang babaeng Muslim. So hanggang dito lang mga kapatid, alhamdulillah, naway nakuha natin yung lugod na Allah sa ganitong naiintindihan niyo man o hindi, labas na ako doon. Kasi kung kinadar na Allah na hindi naintindihan, wala akong magawa doon. Kung kinadar na Allah na maintindihan niyo, alhamdulillah, yun na yun. Pero sa akin, meron ako ibang hadaf, meron ako ibang intention na yun din. Alhamdulillah. So hanggang dito lang, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka may tanong?
Mga bayan, tanong po. Kailangan. Naintindihan na. Malinaw. Ang galit naman siya. Pwede po, siya. Okay. Ibang topic? Marami. Pero kaso lang, yung oras ko, kunti lang. Marami po. Depende sa oras. At yung boss ko dito, si Ustad Omar, depende sa kanya. Kung gusto niya palikturin ako, hindi. Nasa kanya na yun. Ustad Omar. Big boss. Malapit na naman yung Tarlac sa amin, alhamdulillah. Isang lipad lang, tapos 2 hours, dito na. O, di ba? Dalawang sakay lang. Tarlac, dito na ako. Dalawang sakay lang. Inshallah. Sino? Yeah, one, dot. Okay, bismillah. Awa, para sa pag-aaral. Ang depresyon ng tao, mula sa militaryan. So, sa kalagitnaan lang ng kanyang gawa, hindi niya na itama yung intention niya. For example, nung una mali yung intention niya. Tapos habang ginagawa niya, nag-realize niya na mali talaga. May hadith. Ang sagot ko yan, isang hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Naam. Sabi ng Propeta SAW, ang mga gawain ay nakadepende kung paano ito tinapos. Yun lang. Nagsimula ka, mali yung intention mo, sa kasagsagan ng pagtatrabaho mo, na-realize mo na mali pala, binago mo hanggang sa natapos mo siya sa tamang intention, yun yung makukuha mo. Innamal a'malu bil khawatim. Maganda yung nagsimula ka, napakaganda ng intention mo para sa Allah talaga. Ikaw nung nasa gitna ka na, medyo nasilawan ka sa dunya. Parang masarap yung dunya. Hanggang sa natapos yung gawain ng dunya, wala kang reward na makuha doon. Innamal a'malu bil khawatim. Ang mga gawain ay nakadepende sa kung ano yun, kung paano siya natapos sa katapusan. Halimbawa, isang tao, masamang Muslim, napakasama niya. Pero nung mga isang oras na lang mamamatay na siya, bigla siya nagtauba. Nagbalik loob sa Allah. At bago siya namatay, nakapagsabi ng La ilaha illallah. Namatay siya. Innamal a'malu bil khawatim. Ang mga gawain ay nakadepende kung paano ito nagtapos. Naam. Kapag ang tinutukoy mo sa naghihingalo is meron pa siyang pag-iisip, meron pa siyang matatanggap pa yun insyaAllah. Makaka-response pa siya. Makapagsabi pa ng La ilaha illallah. Hindi mo pwedeng hukuman yung tao. Ikaw yung Allah. Hindi na yung tanggap, yung mo. Naghihingalo ka na eh. Yung kay Fir'aun kasi, si Fir'aun, hindi siya totoong nag-Muslim. Yung pagsabi niya na yung nakita niya yung malulunod na siya, yung sinabi niya na amantu bima amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Hindi totoo yun. Sabi ng mga ulama sa tafsir, yung pagsabi niya na naniniwala na ako sa Panginoon ni Musa at Harun, hindi ibig sabihin na bumaba na siya sa kanyang pagkapanginoon. Kumbaga, kanyang tinaboy na ang kanyang pagkapanginoon. Kasi kung tinaboy na ni Fir'aun ng kanyang pagkapanginoon, dapat sinabi niya na naniwala na ako sa Allah. Binanggit niya ang pangalan ng Allah. Hindi niya binanggit ang pangalan ng Allah. Kaya sabi ng Allah, Al-ana wa qad asayta min qabl. Ngayon pa lang, pero dati kang pasaway, gano'n. So binanggit ng ulama na hindi talaga siya tunay na naniwala. Naam. Gawa ako ng tao. Naam. Pero nakatampal ako sa iyo. Sayang ko. Paano niyo po nalaman? Hindi.
Yun nga yung pa rin. Di ba? Tapos na yung kada. Tapos na yung kada. Sa impyerno pa rin. Bakit kung ako isang sarili, ang napakasigasin ngayon sa tao. Kaya tayo na today, nagkakaroon pala ako sa impyerno. Hindi ba yun? Baka sa katapusan ng buhay mo is tinalikuran mo na yung da'wah. At ganon din na pati yung Islam ay tinalikuran mo rin at doon ka na napunta ng kamatayan. Tayo. So ngayon, kakabahan ka. So paano kayo kung mangyayari yung ganon? Ang mga sahaba ay kinabahan din. Ang mga sahaba na yun, Ya Rasulullah, paano yun? Bakit pa kami kikilos? Tapos na pala. Nakatadhana na palang lahat. Kung sino yung paraiso, impyerno. So bakit pa kami kikilos? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Magtrabaho pa rin kayo dahil ang bawat isa ang kanyang gawain ay nakadepende kung saan siya pupunta. Palatandaan na siya ay sa paraiso kung siya ay gagawa ng pang-paraiso. Palatandaan na siya sa impyerno, gagawa siya ng pang-impyerno. Pwede ba akong magshabu, pamatay ng tao sa baka paraiso yung kadar ko? Okay lang magshabu. Pwede ba yun? Hindi mo alam. Kung paano hindi ka pwedeng magsabi na paano, lagi ako nagsasala, lagi ako nagfa-fasting, nagdada'wa, nagsadaka, pero impyerno pala, paano to? Ganon din yun, na hindi mo pa rin pwedeng sabihin na okay lang akong magzina, magnakaw, mag-audubillah, matay ng tao, manloko. Malay mo, baka paraiso pala yung kadar ko, di ba? Iloko mo yung sarili mo, di ba? I'malu, kumilos pa rin kayo, sabi ng Propeta Muhammad, kumilos pa rin kayo, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ang bawat isa, ang kanyang gawain ay nakadepende, ay ang kanyang hantungan ay nakadepende kung ano ang kanyang gawain. Sabihin, palatandaan yun. Tulad sa biyaya, balik tayo sa biyaya. Pinaniniwala natin na ang biyaya ay nakafix na. Magsumikap ka o hindi, pareho lang. Pareho lang yung makukuha mo. Hindi madadagdagan ng biyaya mo sa pagsusumikap mo. At hindi mawawasan sa pagtamad-tamad mo. Ngayon, Ustad, kung ganun, bakit pa ako kailangan magsumikap kung yun lang ng pala din? So, nakakapagod magsumikap. Ang sagot natin yun din. Una, alam mo ba kung ano yung biyaya mo? Hindi mo alam. Type. Pangalawa, ang biyaya mo ay ang palatandaan na mayroon kang biyaya ay yung kinikilos mo ngayon. Ang kinikilos mo. Kapag ikaw ay nagsumikap, palatandaan yun na meron kang biyaya na makukuha. Kapag hindi ka nagsumikap, palatandaan yun na wala kang biyaya. Kuha natin. Pero ang pagsusumikap mo at ang pagtamad-tamad mo ay hindi nakapagbago ng sukat ng iyong biyaya. At kailangan mong kumilos. Bakit? Inutos ng Islam na kumilos ka. Dahil kapag hindi ka kumilos, magkakasala ka. So saan ka? Pareho lang naman yung biyaya mo. Magkagantimpala ka o magkasala ka. Siyempre, kung wais ka, piliin mo yung magkagantimpala ka. Pareho lang naman yung resulta. Pareho lang naman din. May biyaya o wala. Yung sukat, pareho lang. So piliin ko na yung pinaka-the best. Sino nagtanong kagabi? Si ano yun, no? Ustad, pareho lang naman din. So, bakit pa ako magkatrabaho? Pareho lang naman din. Okay. Ngayon, panindigan mo yung sinabi mo, bigyan kita ng, kasi mahilig ko sa ganun talagang halong katin yun. Sinabi mo na, bakit pa kailangan magtrabaho? Pareho lang naman din yung biyayang makukuha. Hindi na ako magtrabaho. Tay, tatanungin kita ngayon, dati kang Kristyano, bakit mo ngayon sinasamba ang Allah? Kung pareho lang yung kadar mo, kung impyerno, paraiso, sambahan mo na lang si Jesus. Kung talagang paraiso ka talaga. No, sambahin mo si Jesus o hindi? Hindi, ayaw ko, baka lang, yun din yun, sa biyaya. Kikilos ka o hindi? Siyempre, kikilos ako. Yun din, pareho lang. Nakuha natin? Pero, kapag kumilos ka, huwag mong isipin na mababago yung kadar mo. Isipin mo na lang na, Ya Allah, gagawin ko ito para malugod ka sa akin, yun lang. Wa'ajiltu ilayka rabbi litarda. Ako ay namamadali patungo sa iyo, aking Panginoon, upang malugod ka sa akin. Yun lang. Yung kadar, hindi mo mababago. Astad. Kaya na ha? No. Huwag tayong matakot, baka nakakadar ako sa impyerno. La! Magsumikap ka.
At yung pagsusumikap mo, palatandaan nyo na taga-paraiso ka. Ang Allah, walaysa Allah bidhallamin lil'abid. Ang Allah ay hindi siya pwedeng maging hindi makatarungan sa kanyang mga alipin. Makatarungan ng Allah. Pag nakita na Allah na ikaw ay nagsusumikap, palatandaan nyo na paraiso ka. Paraiso ka. Kapag nakita ng Allah na ikaw ay nagsusumikap sa biyaya, palatandaan nyo na ikaw ay mayroong biyaya talaga. Naam. Malinaw yun. Pag hindi naintindihan, okay lang. Bismillah. Pag hindi naintindihan, okay lang. Bismillah. Halimbawa ako sa Islam. Naam. 10 taon balik Islam na. 10 taon. Sa 10 taon na yun, wala akong natutunan. Hindi ako nagbasa ng Quran. May pananagutan ba ako sa Quran? Tayo. Tungkol sa pagbabasa ng Quran. Ang pagbabasa ng Quran, ito ba ay obligado o hindi? Yun yung ano natin doon. Sa Arabic ha. Tayo binanggit ng mga ulama na ang pagbabasa ng Quran, magiging obligado lamang siya sa mga bagay na obligado mo siyang gamitin. Tulad ng pagsasala. Pero sa mga bagay na hindi obligadong gamitin, hindi obligado sa iyo. Halimbawa sa pagsasala, kailangan mong i-memorize yung surah Al-Fatiha. Hindi ka pwede magbasa ng Fatiha na Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Hindi pwede yun. Yun. Sira yung ano, magkakasala ka dun. Diba? Ya ka na budu, ya nastain. Astagfirullah. Kapag gano'n yung nagbabasa ng imam, tumigil ka sa pagsasala mo, umalis ka. Pwede yun. Sira yung sala. Allahumma musta'an. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. So, ibig sabihin, Fatiha. Sa ibang mga surah, okay lang. Kasi ang Fatiha kasi rukun haligi. Ang surah is hindi na siya, sunnah na yung ibang surah. Siya lang yung magkakasala. Huwag mo na ituwid. Meron ako nasalahan na parang nasa ano kami, nasa halaka sa Quran ba? Kinukorek palagi yung mga tajwid, lahat ng tajwid kinukorek. Pero kung saan Fatiha? Yun, Fatiha, subhanallah. Pwede ako umalis. Pag yun yung uri ng pagbabasa niya, yun? Paano? Sa? Yung tajwid na nababago yung meaning. Pwede, pero pag hindi nababago yung meaning, okay lang. Okay lang yun. Okay. Sa mga yung mad. Depende yun. May mga yung mad sa last hindi nakapagbago ng meaning. Yung mad yung arid li sukun hindi nakapagbago ng meaning yun. Yun nakapagbago ng meaning yun. Sumagot ka, na'am. Na'am. Na'am ya Ustad. Sa yung imam. Tapos sumagot kayo, na'am ya Ustad. Allahu musta'an. Pero mas mainam sa isang Muslim talaga na marunong siya magbasa ng Quran. Yun yung pinaka doon. Sayang yung gatimpala. Pero hindi obligado sa kanya. Hindi obligado. Yung obligado lang yung gagamitin niya sa pagsasala. Naam. Hindi. Obligado lang na pag-aralan yung Arabic na gagamitin mo sa pagiging Muslim mo. Yun lang. Sa ibang bagay, hindi na. Hindi na obligado na, uridu hada, tafaddal, siya, hindi kailangan yun. Bakit? Hindi ba pwede maging Muslim yung isang tao kapag hindi siya marunong ng limada? Ano yun? Ishhada. Hindi na kailangan yun. Yung kailangan niya, yung magagamit niya sa pagiging Muslim niya.
pagsasala, sa mga dikir, subhana rabbiyal azim, mga ganun. Nah. Naam, kahit hindi niya alam yung ahkam sala, basta tama yung sala niya, kahit bata, pwede siya mag-imam. Basta yung sala niya ay tama, okay na yun, pwede siya mag-imam. Hindi kondisyon na kailangan yung imam is talagang sheikh, doktor, graduate ng Madina, hindi kita. Kahit ikaw, pwede ka mag-imam. Allahu Akbar! Bismillah. Yung yung hadith na kullu ummati mu'afa illa al-mujahidin. Ang lahat ng nasyon ko ay pinatawad, naliban lang sa naglalantad. Eh ngayon, Ustad, nakuso yung S-line. S-line? Oo. Yung S-line, naging 10 siya, 10 yung sa internet. Ano S-line? S-line yung ulo mo yung mga klaruta. Hindi ka siya na ilan yung nakasiping mo. Actually, movie siya. Pero nag-renting siya kahit sa mga Muslim, tinangkilig nila yun. Yung kahit na sino nakasiping niya, kasi lalagay niya yung bilang maraming red, maraming nakasiping. Kabilang ba sa mga? Sobra pa sa kabilang. Subhanallah. Sobra pa sa kabilang. Kasi meron isang Sobra pa sa kabilang. may isang nakapag-post nun, nakapag-aral. Pero ang layo nito is katuwaan. Na, So hindi pwede. hindi pwede yun. Subhanallah. Kahit nga shirk, hindi pwedeng katuwaan yung shirk. Halimbawa, di ba sa mga, alam ko, hindi ko alam kung ngayon, meron pa ba yung mga dyaryo? Yung mga dyaryo, sa likod niya, meron mga zodiac sign. Capricorn, ano yung mga katangian? Scorpio, ano yung mga katangian? Di ba? Cancer, ano yung mga katangian? Zodiac sign. Ngayon, alam mo, shirk yun eh. Ngayon, babasahin mo, katuwaan lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede katuwaan lang yung shirk. Hindi pwede. Allah musta'an. Subhanallah. Pwede ba kami magsala sa likod mo, imam na asyala? Sa likod na Imam na asyala. Yung ano, yung Pangangita. oh, pwede ba kami basta't Muslim siya, walang problema basta Muslim siya. Basta Muslim siya. Ang problema, kung Muslim pa ba siya, yun ang tanong dun. Kung gusto mong alamin, hindi ko alam yun. Kailangan siyang tanungin. Sino ba siya? Tanungin natin. Pero kung Muslim pa siya, pwedeng magsala. Pwedeng magsala sa likuran niya. Pwede siya maging imam. Pero kung sabihin mo na hindi na siya Muslim dahil sa ganito, ano yung katibayan mo na hindi na siya Muslim? Bigyan mo ako ng dalil na hindi na siya Muslim. Pag hindi na siya Muslim, huwag kang magsala sa harapan niya, sa likuran niya. Tulad halimbawa, ito. Kung kilala niyo hindi niyo kilala, si Sheikh Bakar Abu Zaid sa Saudi, kabilang sa mga ulama. Yung tatay niya, kabilang sa mga ulama din, nakwento sa amin, nagsala sa Egypt, Jumu'ah. Yung nagkhutbah, pinupuri niya yung pinuno, yung ano ba, tawag nito, yung sa ating presidente. Kasi nagsasala din yung presidente, matindi yung khutbah niya, papuri din sa, pero magano'n dito, papuri. Kabilang sa katangian nung presidente is kahit bulag, tinatanggap niya, hinaharap niya ba? Di ba yung sa ayah Abasa wa tawalla, ang propeta sabi hindi niya hinarap yung bulag kasi dinadawa niya yung mga Quraysh, yung mga pinuno, hindi niya hinarap yung bulag. Sabi niya sa khutbah niya, ma abasa wala tawalla. Altindi, sabi niya. Yung ibig sabihin, pinuri niya na para bang mas mainam kaysa kay Propeta Muhammad SAW. So, kamat na, sala na. Pagkatapos ng sala, yung papa ni Sheikh Bakar Abu Zaid, hindi nagsala, nandun lang siya sa likod. After magsalam, tumayo yung tatay niya kasi sheikh din yun meron yung posisyon. Sabi niya, ayyuhan nas, o mga tao, aidu salatakum. Ulitin niyo ang sala ninyo, fa inna imamakum qad kafar. Dahil ang inyong imam ay kafir na. Bakit? Dahil doon sa sinabi niya, totoo naman talaga.
Dahil sa papuri niya doon, sa ano na, hindi daw niya tinanggihan yung bulag, hinarap daw niya, hindi tulad ng Propeta Muhammad na tinanggihan yung bulag, kufur yun. Para mo sinabi na, mas mainam yung tao na yun kaysa kay Propeta Muhammad. A'idu salatakum, fa inna imamakum kad kafar. Ulitin niyo ang salat ninyo, kafir yung imam ninyo. Kafir na kafir. Dahil nakapir siya, yung time na yun. Pero, hindi mo nakakapagpupuro yung ibang akita. Nakakapag-kufur yung ibang akida, pero ang tanong, anong akida ang naging kafir siya? Tasayo. Ayun. Tasayo. Yun, sa akida sa tasayo, kafir ka talaga doon. Anong akida sa tasawuf? Depende yun. Yung mga kuburi. Meron kasi, yung paghukom kasi sa tao kasi dapat malinaw. Malinaw, meron kang malinaw na ebidensya at malinaw na dahilan. Bakit mo siya hinatulan na siya ay ganito? Dapat malinaw. Malinaw. Ano yun? Mahirap na topic yun. Yung ganun. Sakit. Yung paghatol-hatol, X agad, mahirap na topic yun. Subhanallah. Kung nakikita mo na ikalulugod na Allah yung pag-XX mo, gawin mo. Kung hindi, Taib, okay na, alhamdulillah. So wala nang tanong sa mga sister. Okay na po. Bruno, bismillah. Salamat wa barakatuh. Hindi siya magsujud. Sunna yung may boses. Oh, hindi obligado na may boses. Sunna lang yun. Basta nabasa mo yung surah Fatiha. Oh, yung yung paglakas ng boses, hindi yun obligado. Oh. Sunna siya, sunna. Sa madhab sa Hanabila. Tayo. Yun nga ikaw lang mag-isa ang magsala. Ikaw lang mag-isa, magsasala ka ng Maghrib. Pwede nga walang boses. Sa madhab sa Hanabila, pareho lang. May boses, walang boses. Pag ikaw lang yung nagsasalang mag-isa, walang problema. Nagsala ako sa Cebu. Ako lang mag-isa, musafir ako Sala ako ng Isya. Yung brother nakatingin sa akin. Hinihintay niya ako magsabi ng Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hinihintay niya ako. Hanggang sa nagsalam na ako. Ustad, pwede ba yun? Nagsala ka ng Isya, walang boses? Sabi ko, pwede. Ako lang mag-isa Kung sinamahan mo ako sana, binigyan ko ng boses. Hindi po sinamahan Jakal ka po Ako lang. Pero mas mainam yung may boses. Tapos magsarada mo ng bus na. Naam. Naam. Tapos pagkatapos naman sila, pumasok naman yung binigyan na naman siya. Pwede yun. Oh. Masbuk, pwede yung masbuk. Walang problema doon. Pero kung hindi mo nabigyan sa mga masbo, Gumawa ka ng sarili mong mga sa isang masbo, okay lang. okay lang. Walang problema doon. Paano pag naging gano'n yung lima? Pero yun nga yung sa fatwa ni Sheikh Albani rahimahullah na batil yung pangalawang jamaa. Batil yung pangalawang jamaa. Kaya sikapin mo kapag ka mayroong jamaa na nabuo, doon ka na, huwag ka nang gumawa ng sarili mong jamaa. Ano ba talaga Aulal Wajib o yung sinasabi ng lahat ng mga ulama tungkol sa pagbabasa ng Al-Fatiha ng Ma'mum? Yun, wajib yun. Pagbasa ng Fatiha ng rukun. Paano babasahin ng... Pagkatapos ng imam, basahin niya yung Fatiha. Kaya nga sa imam, sunnah, ay di naman sa sunnah, pero mustahab kaaya-aya na pagkatapos magbasa ang imam ng Fatiha, tumahimik muna siya. Sandali lang. Para makabasa muna ng Fatiha yung sa likod niya. At saka na siya magbasa ng surah. Hindi nabasa ng Ma'mum yung Al-Fatiha. Hindi nabasa ng ma'mum ang Fatiha samantalang mayroon siyang oras ng pagbabasa, batil yung sala niya. Pero kung sakaling yung imam is mabilis magbasa, yung ma'mum hinahabol yung pagbasa ng Fatiha hanggang sa nandun na siya sa ghairil maghdubi alaihim, tapos yung imam Allahu Akbar, so luchoy siya, kailangan niyang sumunod sa imam, walang problema doon. Pwede. Pwede. Oh. Pwede siyang basa ng Fatiha, yung ma'mum. Kung hindi siya magbabasa, ako nagbabasa ng
ayat. Yun nga, batil yung sala niya. Kapag hindi siya nagbasa ng Fatiha. La salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Walang salang matatanggap kung hindi makapagbasa ng Fatiha. Ma'mum man siya o imam, pareho lang. Munfarid o ma'a jama'a. Nag-iisa lang siya, may kasamang jama'a. Pareho lang. Dapat basahin yung Fatiha. Oh, ano yun? Oh. Oh. Wala lang surah. Okay lang. Okay lang, wala kang kasi wala kang oras eh. Mabilis siya eh. Salam na yun. Salam. Hindi. Bato-bato sa langit, ngayon pwede na magalit. Kasi, sa realidad natin, kapag ikaw ng Muslim, kapag mas trabaho Muslim, okay ka eh. Kapag wala nang pakinabang sa'yo, ano yun? Wala kang pakinabang sa'yo. Yun yung topic natin ngayon. Yung buong lecture natin, doon umiikot yung buong lecture natin. Kumbaga, nasanay tayo na kung ano yung may pakinabang tayo, doon tayo. Kung walang pakinabang, wala. At yun nga, pumasok yun sa ating sariling pananampalataya sa mga sarili natin na imbis na sa Islam, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Ang nangyayari ngayon, magkakapatid lang kung meron kang benepisyo, kung wala, hindi magkapatid. Yun nangyayari, Allah musta'an. Magkakasala sila sa ganun. Kaya nga sa mga lecture na ganito, inshallah, malay mo baka maging tulay na mabuksan yung mga isipan at mabago yung mga damdamin ba. Inshallah. Kaya ako kahit saan ako pumupunta, yun, ninilisip ko to. Next, sa Cebu na lang ako, inshallah. Sa Cebu. Ito. Sa dumating ka sa iyo mag-Jum'ah, may dalawang alan. Ang dinagdag mo na yung pangalawang alan na pagkatapos nun, alam mo na tatay ka ng imam. Kailangan mo lang. Magkitahiyan ng masjid ka ba o umupo ka na? Magtahiyan ng masjid ka. Yun yung inutos ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahit na nandun na yung imam, nagsasalita na. Magtahiyan ng masjid ka. Pwede ba kung biglasan ang babae? Babaeng buntis, ikakasal, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Batil ng kasal nun. Buntis. Pinakasalan mo yung asawa mo na buntis. Kahit ikaw pa yung nakabuntis, batil yung kasal. Kailangan ulitin ang kasal. Pa, naiwa yung kahihiyan. Paanakin mo na. Pagkatapos mga anak, saka mo pakasalan. Yun yung tama. Sa Cebu, nung nagdawa ko doon, nag-lecture ako doon, yun yung topic. Siguro mga 3 sila o 2 ba yun? Inulit ko yung kasal nila. Ustad, ulit ko yung kasal namin. Bakit? Kinasalan ko yung pinakasal niya sa buntis siya. Sino kasal? Si Ustad na ganito. Ustad ba yun? Ustad pero na. Hindi. Wala. Hindi pwede pakasalan ng babae na buntis. Kahit ikaw pa yun nakabuntis. Okay na lang? Alhamdulillah. Bukas, mga sister, inshallah. Medyo sige, mabait yan, inshallah. Tungkol sa duwaya, okay siya, minsan hindi. Nakadepende yun kung anong gusto ninyo, inshallah. Bo? Siya? Pangatlo. Oh. Ha? Hindi, namatay yung isa, rahimahullah. Taga Bulacan. Dalawa silang ngayon buhay, dalawa silang buhay. Maganda siya magpaliwanag, inshallah, maraming katutunan sa kanya. Graduate yun ng Baguio. Fatayat. Sa pag-inom ng tubig, ang nakapagit ay umupo. So sa any situation pa kailangan umupo ka. Ang pinaka-original talaga na sunna sa pag-inom ng tubig ay nakaupo ka.
Subalit kung hindi mo kayang umupo, nakatayo ka lang, walang problema. At kahit kaya mong umupo, mas pinili mo na uminom na nakatayo, wala ka rin kasalanan. Pero hindi mo nakuha yung mas mainam na ikaw ay nakaupo. At hindi mo pwedeng pagalitan yung taong uminom na nakatayo. Hindi. Kasi hindi mo pwedeng pagalitan ng tao sa bagay na naiwan niya na sunnah. Wajib lang, pwede mo siyang pagalitan. Ba't di ka nagsala? Yun lang. Umihi na nakatayo, ginawa yun ng Propeta Muhammad SAW na umihi siya nakatayo. Pero sinikap niya na hindi siya mawisikan ng ihi niya. Kasi mayroong nangyari sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, di ba? Yung dumaan siya sa isang libingan, dalawang libingan, pinaparusahan, alam niya yun. Yung isa, pinaparusahan din, innahu kana ano nun? Yung isa, la yastatir min al-bawl. Hindi niya pinoprotektahan yung sarili niya mula sa pag-ihi. Dalawa yung tafsir ng mga ulama doon. Una, kapag umiihi siya, nakikita lang siya ng mga tao, hindi niya tinatago yung sarili niya. Yung kahit na may mga tao sa likuran niya, basta kayo upo lang, kita yung puwet, okay na, astagfirullah. Pangalawa yung hindi niya tinitingnan na hindi siya nag-iingat sa pag-ihi niya na biwisikan na pala yung pantalon niya. Pinaparusahan siya sa libingan, subhanallah. Sa mga? Hindi ka pwedeng umihi sa dinadaanan ng mga tao. Yung naaamoy nila. Dapat doon ka umihi sa hindi dinadaanan ng mga tao. Yung hindi nila naamoy. Yun. Pader man o hindi pader, basta hindi dinadaanan ng tao, pwede ka umihi. Pag dinadaanan, hindi ka pwedeng umihi. Or tinatambayan ng mga tao. Kaya nga yung mga umihi sa tabing kalsada kapag nagbiyahe, kahit saan-saan lang, astagfirullah. Yung mga tao dumadaan doon, naamoy nila yung ihi mo. Pag nasa biyahe ka, gusto mo umihi, walang CR, pasok ka konti sa gilid ng kalsada. Doon ka sa medyo yung madamo. Pero magyan ka sa ahas, baka may ahas doon. Doon ka umihi. Yung hindi ka nakikita ng mga sasakyan na dumadaan. Yun yung tama doon. Hindi pa. Sabi mo ko lang gano'n. Bawal yun, haram yun. Hindi ako makapaghatol sa kanya. Yun yung una doon. Pangalawa, ang Propeta Muhammad SAW nagsabi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka faqad kafar. Ang pagitan natin at sa mga hindi mga Muslim ay ang sala. Sino man ang iwanan niya ang sala, ay hindi na siya Muslim. Yun lang. Hindi ko sasabihin na hindi siya Muslim. Wala akong sabihin din na siya ay Muslim pa. Basta yun lang. Nakakatakot. Muslim ka ba o hindi na? Basta yun yung nasa hadith. Sino man ang iwanan niya ang sala, hindi na siya Muslim. Yun lang. Kailan magiging innocent ang mamang niya? May mga bagay kasi na dapat din nating tingnan. Depende rin yun sa specific na tao, sa particular na tao. Kumbaga, hindi tayo magbibigay ng general na hukom. Nakadepende yun sa tao. May mga tao kasi na yung mangmang niya is pwedeng nakadepende yun sa ano. Ang pinaka-importante is pag sumikapan mo mag-aral sa Islam. Yung mga mangmang sa paligid mo, huwag mo silang problemahan yun yung kadar nila. Bakit mangmang sila? Huwag mo silang problemahin. Yun yung kadar nila. Pero kung nakita mo na ikalulugod ng Allah na turuan mo sila. Yun lang. Hindi para baguhin yung kadar ng kamangmangan nila, kundi para malugod sa iyo ang Allah. Pero na-refer na sa account yung account, yung dinideliver karo, patay yung dinideliver mo kaya yung patay, kasalanan ba na i-deliver yung patay? Driver ka lang, tapos may namatay, at ikaw Tinatanong mo kung anong hatol mo sa pagdadrive niya. Yung tanong ko, kasalanan ba na mag-deliver
mag-deliver ng patay Na hindi Muslim. na hindi Muslim. Hindi patay. Ano ba, idadalhin mo sa simbahan sa labas na lang ng simbahan. Kasi yun yung utos ng Yun, doon tayo magkakaproblema. Kumbaga, ihatid mo siya sa simbahan. kahit sa labas na lang. Yun yung, doon tayo nagkakaproblema doon. Ang importante sa isang Muslim, kung ano yung bagay na nakikita niya na bawal, iwasan niya. Huwag niyang pilitin na gawing tama dahil nakikinabang siya doon. Yun lang yun. Nakatakot ka na wala kang biyaya kapag iniwan mo ng trabaho? Huwag ka matakot. Yung biyaya mo nakafix na. Tricycle driver ka. May sasakay sa'yo ng babae. May dalang rebulto. Ating ihatid mo ako dun sa simbahan. Anong hatol mo? Ating yung rebulto ko na malaki, pwede pakitulong ilagay sa likod ng motor mo. Pwede yan. Pwede ba yun? Auzubillah. Ngayon, Ustad, wala akong hanap buhay, Ustad, na iba. Ganun ba? Ikaw ba yung nagbibigay, ikaw ba yung gumagawa ng biyaya mo? Dahil sa wala tayong paniniwala na meron tayong Razzaq, meron Allah na tagapagbigay ng biyaya, naapektuhan yung ibada natin. May mga tao na hindi nagsasala. Bakit? Busy ako sa trabaho ko. Yun! Subhanallah, naapektuhan yung dahilan bakit ka nilikha ng Allah. Dahil sa paghahanap mo ng isang bagay na nakafix na. Ano bang dahilan? Nakafix na. Naapektuhan yung ibada mo. Nakaba yung ganun, ano? Takot tayo sa kahirapan. Kaya nagagawa natin yung bawal. Mayroong gano'n na rebulto. Ano ang sabi ng Allah sa Quran? Wala ta'awanu 'alal birri ay wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasalanan. Anong ginagawa mo sa kanya? Binibigyan kayo ng pera para ihatid mo siya papunta sa pagsamba sa rebulto. Ano yun? Pagtulungan o hindi? Pagtulungan. Mahirap, no? Mahirap. Sa mga kasi, nasa yung lalo na mga matatanda, sasabihin nila sa sila pupunta. Yun, nandun na tayo. Subhanallah, yun yung sinasabi natin na nakatira tayo sa paligid ng mga patriarch. Sikapin mo na lang kung ano yung bagay na ikalulugod ng Allah. At sa ibang bagay, ya Allah, patawarin mo ko. Di ba, Ustad? Nasa paligid ka ng mga hindi Muslim. Sikapin mo sa abot ng iyong makakaya ang ikalulugod ng Allah sa ibang bagay na medyo sablay ka, ya Allah, patawarin mo ko. Yun lang. Naam. Pag dumaan ka lang, walang problema. Pero pag manatili, hindi pwede. Naam. Pag dumaan, walang problema. Pintuan dito, ikot ka, dadaan lang, meron ka lang kukunin, okay lang. Pero manatili ka, hindi pwede. Nangyari yung sa mahad, walang tubig, junub, may klase. Ano gagawin? Absent? Sa masjid yung classroom. Nakatry ka sa masjid yung classroom? Tapos walang, basta gym yata, walang tubig. Bakit siya absent? Chef, junub, walang tubig. Masjid yung classroom. Bangko. Hindi pwede yun. Haram na trabaho yun. Kailangan mo mag-aral. Malalaman mo yung sagot. Ganun lang kasimple. Huwag mo kong pahirapan. Pahirapan mo yung sarili mo, mag-aral ka, malaman mo yung sagot. Malawak na ano yun malawak na kaalaman yun. Yung tinanong niya, malawak yun. Kailangan mo pag-aralan yun. Handa ka na mag-aral? Ustad mo, sa Baguio, insyaAllah. InsyaAllah.
Taib, okay na siguro, no? Okay na, basta, okay na? Alhamdulillah. Okay na, no? Alhamdulillah. Yun lang yung pinaka-importante doon. Kunin natin yung lugod na Allah, yun lang. Nakaintindi kayo, wala akong... Labas na ako doon. Alhamdulillah. Nakinabang kayo, alhamdulillah. Alhamdulillah pa rin. Lugod na Allah yung target natin, insyaAllah. Subhanakallah wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.